Pero today, we're gonna talk about kingdom people. Doon po sa Ezra and Nehemiah, yung passage po natin na ito, it's really about rebuilding and restoring. Di ba? Yung una, ni-rebuild nila yung templo, kasama si Zerubbabel. Tapos si Nehemiah naman, ni-rebuild niya yung walls ng Jerusalem. Pero kahit na nagawa na yung mga proyekto na yon, di tulad ng mga proyekto sa Pilipinas, mas malaki po ang kanilang problema. Ito po yung problema na nandito po sa natin. Israel has failed to live as God's covenant people. So instead na maging tapat sila sa Panginoon, nagawa pa nila na maghanap ng ibang Diyos-Diyosan at hindi sumunod sa Kanya. So ang naging resulta is yung destruction ng Jerusalem at na slavery sila. Guys, and I want you to understand, yung nangyari sa Israel, yung pagkasira ng syudad ng Jerusalem, yung pagkabihag nila as a people, hindi lang po yun dahil ang lakas ng kanilang mga kaaway. God, sabi po sa Nehemiah chapter 9, God Himself handed them over sa kanilang mga kaaway. So imagine niyo po, yung same na kamay, the same hand that provided and protected and rescued them, yun rin yung kamay na mag-punish sa kanila. Wow. Patunay po na ang kasalanan, mayroong consequences. And unless magrepent ang Israel at tuluyang talagang bumalik sa Panginoon, they will remain a ruined people kahit na anong pag-rebuild nila. Now, I want you to see po. Sino po sa inyo, hindi ko na lang tatanungin kasi baka sino po nagbasa ng Nehemiah chapter 8 to 10? Meron ba? Isa lang? O iba? Ayan, very good. Guys, it's very good po to read. Pero sa Nehemiah chapter 9, meron pong picture na makikita po natin. Hindi po hindi naman yung literal na picture. Pero Nehemiah chapter 9 shows us a terrible but familiar picture. First, we see a faithful God. Nakita niyo po ba? Tapat ba ang Panginoon? Amen. Pinakita po ng Panginoon sa Israel over and over again na siya'y tapat sa kanila. From creation to the covenant, to the wilderness, to the promised land, ang Panginoon nag-provide. Ang Panginoon nag-protect. But even though naging tapat ang Panginoon, on the other hand, you see an unfaithful people. Na instead na mag-responde sila dun sa faithfulness ng Panginoon with thanksgiving and loyalty, ang response nila is rebellion and disobedience. And hindi lang yun one time. Hindi nga lang yun 2 times Again and again and again. And I see po that this is a terrible but familiar picture kasi hindi lang yan problema ng Israel. Problema natin yan Ilang beses na naipinakita ng Panginoon yung kabutihan niya sa atin. Ilang beses na binigyan tayo ng chance na magbalik loob sa Kanya. And instead, natuluyan talaga tayong lumakad ng matuwid, di ba? Nako. We disobey God, we're unfaithful to Him. I want you to see po, actually, many so-called Christians live in what I call a toxic cycle of sin. Okay? Doon po sa Nehemiah chapter 9, marami pong mga nangyari Pero ito yung summary ko noon. Number 1, first, God blesses. Magbibless ang Panginoon sa Israel, and after some time, magdi-disobey yung mga Israelites. Yung God's people will disobey and mahulog sila sa kasalanan. So God, because nagkasala sila, God disciplines them. Yun po ang gagawin ng Panginoon. And after nag-discipline sila, anong gagawin nila? Iiyak sila sa Panginoon kasi grabe yung parusa. Grabe yung consequences na ginawa nila. Papakinggan ba sila ng Panginoon? Yes. In His mercy, God listens to the cries of the people and delivers them. And then ang magiging response ng mga people, mag-repent sila.
And then God will bless them. And then God's people will disobey again. And then God will discipline. And then iiyak yung mga tao. Then papakinggan ng Panginoon. And magre-repent again. And then i-bless again. Do you see what I mean? Again. And again. And again. I call this toxic. Toxic po siya. Kasi hindi po tama na sa katapatan ng Panginoon, ganyan ang response ng kanyang mga anak. Bakit? Bakit tayo ganun? Bakit tayo ganun, ate? Bakit, instead na maging faithful tayo sa Panginoon, gawin natin sa Kanya yon? Alam niyo po ba kung ano yung problema natin? Our real problem is very simple. First of all, our repentance is shallow. Ibig sabihin, pag nagkasala tayo, we feel sorry. Ay, sorry. Sorry ako kasi nasaktan ako eh. Sorry ako kasi nasaktan ako eh. Sometimes, sorry din tayo kasi nalaman na nagkasala tayo. Diba? We're sorry for the effect of our sin. Pero hindi tayo sorry dun sa ginawa natin. Yung hindi natin na-realize yung nature ng kasalanan natin. Here's another thing. The reason why paulit-ulit nating parang paulit-ulit na lang yung cycle ng sin. Why? Because our idea of forgiveness is also shallow. Pag tayo nagkasala, sino pong gustong mapatawad? Yan, lahat naman, di ba? Lahat tayo gusto nating mapatawad. We want to be forgiven. Why? Para hindi na tayo feel bad. Kasi mabigat, di ba? Tapos, para hindi na tayo magtatago, para gusto ko na ma-forgiven. At the point of it, we think na pag na-forgiven na tayo, then things can go back to normal. Pero ganun lang ba yun? If you're forgiven, agad-agad bang everything will be back to normal? No. We want the forgiveness, pero we don't want to deal with the consequences. Alam niyo po ba? But the main reason why Christians become stuck dun sa toxic cycle of sin is because yung pagtingin natin sa Panginoon is mababaw rin. Shallow. Alam niyo po, nakakatakot how ginagamit natin yung katotohanan pero in a wrong way. Okay, I want you to show my next picture. Ayan. Our view of God is shallow. Pakita niyo yung mga ibang yan. Sabihin natin, God is faithful even when I am unfaithful. Wow, galing. Sabihin natin, He will never leave me nor forsake me. He is compassionate and forgiving, but instead na mabuhay tayo ng tama, ang ginagawa natin is, sabihin natin, because He is faithful even when I am faithful, di gagawin ko na lang ang gusto ko. Hindi naman pala niya ako iiwan eh. Hindi niya ako pababayaan. So, iiwan ko na lang siya. Tapos mamaya, babalikan ko na lang siya. Forgiving ang Panginoon. So, gagawin ko na lang yung gusto ko. Kasi alam ko, mamaya, pag nagkumpisal ako, I will be forgiven. Tama ba yun? No. Alam niyo po, I want you to understand one very important but uncomfortable truth. Yes, God is faithful. Pero hindi lang po siya tapat na mag-bless ng kanyang mga anak. Okay? What else is God faithful in doing? Sa Nehemiah chapter 9 po, we learn that God is faithful in disciplining His children. Kaya po alam natin na tapat ang Panginoon, hindi lang siya tapat na magbigay. Tapat rin siyang mamalo. Bakit niya? Kung mahal niya tayo, bakit niya tayo ipapanish? Bakit niya tayo didisiplina? Yes, very, very good. Because alam niya na kung tayo pwedeng magkasala pero walang mangyayari sa atin, magiging maganda bang yung magiging mangyayari sa atin in the end? Hindi, di ba? Sino po sa inyo may mga anak? Sino sa inyo may mga alaga? Pero walang anak pero may alaga. Ayan. Ayan, lahat. Wala kang alaga? Aso, yan o. Yung aso mo, guys, pag ang alaga mo may ginawang mali, tapos kinonsinti mo lang, magiging maganda ba yung magiging pagtumanda na yan? Hindi, di ba? Ano mangyayari sa kanya? Magiging spoiled. Yung mga magiging mga entitled na people na isipin nila, ay, so what? So, ginawa ko yun. Yeah, it's wrong. So, what?
Alam ng Panginoon yan. And God is so faithful na kahit na magkasala ang Israel, He reminds them kung ano yung magiging consequence kung magpatuloy sila sa kasalanan. At God is faithful to allow them to experience the consequences. Kahit na anak niya tayo. Tingnan mo yung ginawa niya sa Israel. Alam niyo po, sin leads to destruction. Kung ikaw mabuhay sa kasalanan, masisira ka. Maybe not kaagad-agad. Kasi kung agad-agad masisira, wala namang magkakasala di ba? The reason why people live in sin is because masarap naman Pero guys, at the end of that life, it's not pleasure, it's not comfort. It's death. Kamatayan. Kaya warning po sa atin, huwag nating abusuhin ang grasya ng Panginoon. Bakit ko po sinasabi sa inyo yun? Kasi guys, pagbalik ni Kristo, alam niyo po bang babalik si Kristo? Yes, pagbalik ni Kristo, hindi po siya babalik bilang all-forgiving, compassionate Lord. Pagdating ni Jesus, yung muling pagbalik niya, hindi na siya si Jesus Christ that will forgive our sins. He will come back as the all-righteous judge. Hukuman na. Time na magbabayad ang mga tao dun sa mga sa buhay na, yung buhay na ginawa nila, yung mga bagay na ginawa nila. Kaya yes, alam niyo po, ngayon marami pong mga unhappy. Hindi lang po sa country natin. Narinig niyo ba yung ginagawa sa Indonesia? Di ba parang pare-pareho tayo? Ano yun? Nagkokodigo lang tayo? Sabi ko nga, kala ko Pilipinas, magkabuka pa tayo, di ba? Tapos same rin yung mga ginagawa. Guys, huwag po tayong matakot na, ay, yung mga kurakot, nabubuhay lang na maganda. Hindi forever. Justice is coming. And kung yung mga tao na namumuhay ng tama, that will be good news. Amen po ba? Sa pagdating ng Panginoon, lahat po ng mga kurakot talaga. Marami pong, even now, yes, nagiging accountable na sila. Di ba? We are holding them accountable. Pero hindi po lahat ng kurakot mahahanap lahat. Pero pagdating ni Jesus, wala silang matatago. Because we will stand. Lahat tayo tatayo sa harap ng Panginoon. At lahat tayo sasagot sa Kanya. Alam niyo po, in our series, we've been learning about kingdom building. Pero, dun sa dulo po ng Nehemiah, what we actually see is yung expectation ng Panginoon sa Kanyang mga anak. What does it mean to be kingdom people? Alam niyo po ba ano po yung gusto ng Panginoon from His people? Number 1, kingdom people should be what? Ano daw? Ano? Nakakain po ko ng isang bowl ng ampalaya, kaya malakas na po ang aking dugo. Kingdom people should be faithful. Bakit? Because ang relationship po natin with the Lord is a covenant, di po ba? Ang covenant is like a marriage. He is our God. We are His people. We belong to Him. So si God, He expects na tayo walang ibang mga Diyos-Diyosan. God expects na tayo, wala tayong mga idol na iba. God expects na siya lang. Kanina kinakanta nila, who else is worthy? There is no one. And ganun ang gusto ng Panginoon, na ang pagtingin natin sa Kanya, siya lang. Kunin na nilang lahat, pero pag ikaw meron ako, okay lang ako. God expects His people to be faithful. Kingdom people should be what? Ano daw? Obedient. Alam niyo po ba, napakagalingan ng Panginoon na He hindi lang siya magbibigay ng command, right? Magbibigay rin siya ng mga warning, huwag mong gawin yan, anak, kasi ito yung mangyayari sa'yo. God expects His people to trust Him. Madali ba yung mga pinagagawa ng Panginoon? Madali? No. Many of them are very difficult. Mahirap pang maintindihan. Bakit ganun, Panginoon? Ba't hindi pwedeng gawin? Lahat gumagawa, pwede ba? Ganun? But no. And God expects na sa atin, mas bigyan natin ng importansya yung sinasabi niya.
Hindi yung sinasabi ng society, hindi yung sinasabi ng mga kaibigan natin. God expects na kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay, if you believe, you call yourself a Christian, na matakot tayo sa Kanya. May takot tayo sa Kanya. If you put all of that together, I can summarize it into one word. Kingdom people should be holy. Ang holiness po is very simple. It means na itong bagay na to ay nakaset apart para sa Panginoon lang. Na kung dati, lahat pwede, lahat open, lahat free, ganyan. But when you become a holy people, we commit ourselves to the Lord. And God expects His people to be holy as He is holy. Now, some people, they think, well, gusto ko rin naman magpagamit sa Panginoon. Willing ako, meron akong mga skills, gusto kong paglikuran ng Panginoon, pero parang ang hirap kasing maging holy. Totoo yun. Pero guys, I wanna tell you, there is no kingdom building if there is no kingdom living. Alam niyo po, if you stay as a Christian long enough, lahat po tayo makakakita ng mga kapalpakan ng mga Christians. Makita po natin yung mga pastor, yung mga leaders na lalabas yung kanilang makasalanang pamumuhay. That's going to be part. We are not perfect people. But guys, hindi natin pwedeng i-excuse na sabihin, ay tao lang. We cannot do that because God expects holiness. Because God expects na kung sino tayo dito sa church is kung sino tayo sa private na walang nakakakita sa atin. Na kung sabihin natin mahal natin ang Panginoon, hindi lang pag Sabado, hindi lang pagkasama natin yung mga friends natin na Kristiyano. Na mahalin rin natin ang Panginoon kahit na wala tayong kasama. Kahit na yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin, hindi nila mahal ang Panginoon. There is no kingdom building kung hindi tayo mag-commit dun sa expectations ng Panginoon. So, ang question po is, now we have a problem. The problem is, balik dun tayo, God expects His people, isa pa. God expects His people to be holy, but, oh yeah. Totoo ba yan? Yeah. We are not. Pero, ang good news po, we always say this and we will say this again, what God requires, God provides. So, kung kagustuhan ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na kanyang yung mga anak niya na maging holy, na maging tapat, na maging obedient sa Kanya, guys, God will provide. It is impossible sa sarili nating lakas. But nothing is impossible. All things are possible through Christ who strengthens us. Can I hear an amen? Alam niyo po, there is a path to freedom. And hindi po tayo tinawag na mamuhay na slave sa kasalanan. Sabi po ng Galatians chapter 5 what we're told, what we learn from Scripture is na Christ died to set us free, not just from the penalty of sin, but also the power of sin. Hindi lang yung utang yung kabayaran ng kasalanan natin. Christ died so that hindi natin kailangang mamuhay in sin. Kasi dati guys, nung makasalanan, nung hindi pa natin kilala si Kristo, wala pa tayong relationship sa Kanya, guys, we cannot say no to our sinful flesh. Master natin siya eh. Pero now, that is not you anymore. Do you know why I know that? Because ate, you are born again. That is what it means. That you are born again. Dati, alipin ka ng kasalanan. Pero now, that is not who you are. Can you tell the person next to you, you are a child of God. You are free. Free. Amen. Amen. Sa Nehemiah chapter 8 to 10, makita po natin, how does God set His people free from the power of sin?
Because yes, sabihin ko po sa inyo, nung namatay si Kristo sa cross, He destroyed the power of sin. Pero, as we live in the Christian life, perfect na ba tayo kaagad? Nung naging Kristiyano ba tayo, naging perfect ka bigla? Hindi, di ba? Kasi prosesa po siya eh. And this is the process through which God does that. Yung nililinis tayo. Nagiging mas mukhang Kristo. It begins with, first, isa pa, breaking the cycle, it begins with the Word. Doon po sa Nehemiah chapter 8, nangyari po, sinabi niya, kanilang sinabi kay Ezra, so si Ezra yung main character dito, na iskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Alam niyo, pampansin niyo, every time na God's people fail and fall into sin, God invites His people by revealing His Word. Okay? Bakit? Bakit palaging mauuna yung salita ng Diyos? Because the Word of God does three things, no? First of all, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, it reminds us, number one, yung goodness ng Panginoon. Can I hear an amen? Amen. Number two, ito yung mas uncomfortable. In the same time na paalala sa atin na napakabait ng Panginoon, it exposes yung failure natin. Na instead na maging tapat tayo sa Panginoon, hindi tayo naging tapat. But then, there's a third function of the Word. The Word now invites us na kung tayo nawalay sa Panginoon, ngayon, magbalik loob ka sa Kanya. Kaya nga, napaka-powerful po ng salita ng Diyos. Sabi po sa Romans 10:17, basahin po natin together. Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Kaya guys, kung gusto nyo magbagong buhay, dapat consistent ang pakikinig natin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sino pong gustong mamuhay ng malaya sa kasalanan? Guys, then all the more na dapat committed tayo, hindi lang na makinig dun sa sermon, pero na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Because when what your heart is full of, yun ang lalabas sa buhay mo. You understand? So it starts with the Word of God. But something happens. Okay? We move on. There's this, ano yung word na yan? Conviction. Matapos na binasa po yung salita ng Diyos, ito yung nangyari sa Nehemiah 8:9. Ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Ay, bakit naman sila nag-iyakan? Napuspos ba sila? So, grabe ba yung, natouch ba sila doon sa yung may nakasulat ba dyan doon sa ng salita ng Diyos na naiyak sila? Ganun ba? Guys, alam niyo ba kung bakit sila umiyak? Umiyak sila dahil naunawaan na nila yung mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. And guys, so kinonvict sila ng Panginoon. First, kinonvict sila dun sa tindi ng kasalanan nila. You did this. Kinonvict sila na ito yung mangyayari kung continue kayong magkasala. Pinakita sa kanila. At ipinakita rin sa kanila through the word. Kaya sila naiyak kasi nakita nila kung gaano sila minahal ng Panginoon. Sino po sa inyo yung na-realize nyo na, Lord, talagang nagkasala ako sa iyo? I don't know about you. Pero yung mga times na talagang yung pinaka-grabbing experiences ko with the Lord, it's almost palaging dual siya. Hindi lang na nakita ko yung kabutihan ng Panginoon, pero nakita ko yung kasamaan ko ba? Hindi lang na nakita ko na, ay, mahal pala ako ng Panginoon. Nakita ko na pinagtaksilan ko siya. Yung double na yun. And alam niyo anong magiging effect nun? Durog na durog yung puso. Kaya umiiyak. And you know what's funny? Nung wala ka pa kay Kristo, guys, hindi yan gawa ng tao eh. Hindi yan gawa ng music. Some people, they think, music lang yan, kaya ka naiyak. Or yung tao lang, yung salita lang ng tao. Guys, that is not. You know, I want to tell you today that true and lasting conviction is from the Lord. True repentance is a gift
from the Lord. Lahat naman ng tao, sorry pag nagkasala, di ba? Pag nakapatay ng tao, magiging sorry ba sila? Yeah. Kahit na yung mga magnanakaw, sorry. Sabi pa nga, sorry, hindi personal. Ninakawan mo ko, hindi personal. But guys, only the Lord can break your heart over sin. Ako po, nung nasaved ako, one of the reasons why, alam, kahit na ako nagulat ako, na, I think, may nangyari. Oh my God, what is this heart? Alam niyo kung bakit? Kasi I think I remember the first weeks after I got saved, I said sorry to my brother and my sister. I'm so sorry, I hurt you so bad. Kasi nung wala pang Kristo, kahit anong masamang ginawa mo, okay lang sa'yo. Hindi ka nga nagigilty nung ginagawa mo yung alam mong hindi tama eh. Pero pansin nyo, nung binago ka na, nung na-born again ka na, pag sinungaling ka lang, 1 linggo kang kakainin. Ginawa mo yun. Tapos, ayaw mo na punta ng church kasi super guilty ka. Do you see the difference? That's the Holy Spirit. Alam niyo po, si David, naalala niyo, nung nahulog siya sa kasalanan, he wrote Psalm 51. And he wrote this really interesting verse. Sabi niya, let the bones you have broken rejoice. Huh? He's praying to God. Sabi niya, yung mga buto na binali mo, magpupuri sa'yo. Guys, pag tayo nagkasala, the Lord punishes. Pero hindi niya po tayo pinapunish kasi gusto niya tayong sirain. He disciplines us because He loves us. Because ayaw niya na tayo mamuhay na baluktot pala yung buto natin. Kaya babaliin niya. Masarap ba? Masarap bang mapalo ng Panginoon? Masarap bang pagsabihan ng leader mo na hindi tama yung ginawa mo? Matakit, diba? Sabi ng kapatid ko, Daddy, huwag masakit ha! Guys, kung hindi masakit, hindi ka matututo. Alam niyo, I love Hebrews 12:10. Basahin po natin together. God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. Conviction po is a beautiful thing. Wag po tayong tumakbo from the conviction. Wag po tayong lumayo sa Panginoon kasi sabihin niya sa atin na hindi tama yung pamumuhay mo. But because if God says don't, He's actually saying, don't destroy your life. When He says, anak, wag yan, He's telling you that's not good for you. This is what's good for you. Now, I want to remind you po, yung brokenness over sin, hindi po yun mangyayari as a one-time event. Pag nag-core 1 kayo, we show you this diagram, remember? Yung part na nagbiak, that's the moment that you are born again. And you know, as you walk with the Lord, the more that you trust and you obey Him, there are 2 things that happen. First of all, the more that you see yung kabutihan ng Panginoon, the more you see na talagang napaka-holy niya. But at the same time, you also see yung sinfulness natin. Alam niyo po, I got saved when I was 13. Ngayon, magpo-40 na po ako. Ilang taon na yun. And you know what I found out? All the more I realized how sinful I am. The more that I walk with the Lord, the more I realize na kailangan ko siya. Kaya, you see that the cross is getting bigger, right? Because that's what it means. That's what it means na mag-mature in the Lord. Hindi yung sabihin mo na nakasampung taon na ako with the Lord, better na ako than you. Walang ganun, guys. When you mature, the more that you grow deeper in the Lord, the more you realize na kailangan mo siya. But hindi lang yun. Hindi pa yun ang ending, no? So after the word, then we have the conviction. Here's the next part, is the confession. So, ang naging response ng mga tao nung God broke their hearts, umiyak na sila. Nag-fasting sila. Nag-sackcloth sila. They put ashes on their heads.
and nag-start silang mag-confess ng kanilang mga kasalanan. Not in private, ha? In public. How do we know? I want you to show my picture. Ayan. How do you know if someone is truly convicted by the Lord? How do you know kung yung isang tao na yun talagang magre-repent na sila sa kanilang kasalanan? Doon po sa Nehemiah chapter 9, nagsackcloth sila, naglagay sila ng abo sa ulo nila, but that is just a symbol of their repentance. Ano yung tunay na ebidensya na talagang nagrepent na talaga sila? It's the public confession. Na in-acknowledge nila yung ginawa nila. Now, I want you to understand, most of us, you came from a Catholic background. So when you hear the word confession, you think, that's a Catholic ritual. But guys, yung confession is a very biblical practice. Sabi pa sa Proverbs 28:13, basahin po natin, he who conceals his sin will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. I want you to see dalawa po yung importanteng word Confess and, ano yung R? Ano yung renounce? Ibig sabihin, ito yung ginawa ko at complete kong tinatalikuran yung ginawa ko. Renounce. You say no. Hindi ko nagagawin. That is true confession. Okay? The confession that God wants is more than just yung magsasabi ka kung anong ginawa mo. It's not just telling a pastor or a priest na may ginawa kang masama. Confession is a declaration of your willingness to turn away from sin and to return to the Lord and to accept the consequences of your sin. This is so important, guys. Walang magbabago kung wala kang ganyan. Alam niyo po, I want to show you something. If you are willing to confess, pero hindi ka willing mag-repent, at hindi ka willing mag-accept na yung ginawa mo may consequences, yung confession mo is just a mockery of God. Ano yung ibig sabihin ng mockery? Minamaliit mo lang yung Panginoon. So magsasabi ka na nagkasala ka? Sabihin mo, Pastor, I have a problem with drinking. Pero, tagay pa rin Ganon? Guys, confession ba yun? Is that a genuine confession? No. Gusto mo lang na mawala yung feeling mo ng guilt. Pero guys, if you are unwilling to let go of something na alam mong hindi nakalulugod sa Panginoon, admission lang yun. That's not confession of sin. Kasi wala kang intensyon na talikuran yung pamumuhay na yun. Sabi mo sa akin, Pastor, yung relationship ko po, hindi po nakalulugod sa Panginoon. Ay, nag-iyakan na tayong lahat. Pero hindi ka naman makikipag-break sa Kanya. You know, one of the worst things I have ever heard as a pastor, Pastor, ginawa ko po, tatanggapin ko po kahit na anong consequences ng aking ginawa. Pero hindi niya i-break. Continue pa rin. Hindi niya naiintindihan. Yung sinabi niya, tells me, yung fact na alam niyang nabubuhay siya sa kasalanan, pero wala siyang intensyon na talikuran ang kanyang kasalanan, as sinasabi pa niya sa akin na tatanggapin niya yung consequences, does not give me, walang humility ba yun? No. That's pride, right? Sinasabi mo sa akin, tatanggapin mo yung parusa ng Panginoon, alam mo kaparusahan ng kasalanan? Kamatayan. That is pride. Alam niyo po, true spiritual maturity shows in yung increasing willingness natin, not just na mag-seek ng forgiveness sa Panginoon, but also to take accountability for our sin. Sin is sin. Kahit nabalutin mo ng maganda, kahit na-accept na ng lahat, sin is sin. And God will punish it.
Kung hindi niya gawin yun, guys, He is not God. Nakakatakot bang mag-confess? Yes. Sabi ng mga tao, paano kung hindi ko pa nga kaya? Hindi ko kayang talikuran yung kasalanan. Alam niyo po, confession itself is an act of obedience and faith. We do not confess kasi iniisip natin kaya natin. Ang confession ginagawa dahil mas may takot tayo sa Diyos kaysa sa kung anong sabihin ng tao sa atin. Confession is an act of faith. Nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Palagi nating sinasabi, all things are possible with the Lord. Do you think God can empower you na mamuhay ng tama? Yes. There is power. There is freedom. How do I know? Because yun ang sinabi ng salita ng Diyos. So either sinungaling ang Diyos or tama siya at dapat tayong magtiwala sa Kanya. Can I hear an amen? Doon sa dulo po ng Nehemiah, sa Nehemiah chapter 10, yung mga tao, nanumpas sila sa Panginoon. Marami silang sinumpa, marami silang pinramis. Pero isa lang po yung gusto kong i-highlight. Doon po sa Nehemiah chapter 10, isa pa. Nag-promise sila sa Panginoon, sabi nila, hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. In other words, nag-promise sila sa Panginoon na hindi sila makikipag-asawa doon sa mga dayuhan na hindi sila nag-worship sa Panginoon. Bakit ganun? Bakit ipinagbawal ng Panginoon na makipag-asawa sila sa yung dayuhan? Old Testamento, guys, ha? This is not in effect now. Okay? So, pag nakita ko yung asawa niya black, hindi tama yan. Yung asawa niya puti, hindi maganda yan. This is not about that. Pero I want you to see po, sa Deuteronomy, in-explain, huwag kayong magpakasal sa kanila at huwag din ninyong papayagan ang mga anak ninyong maikasal sa kanila. Bakit daw? Basahin natin. Sapagkat ilalayo nila sa Panginoon ang inyong mga anak para paglingkuran ang ibang mga Diyos. So you understand po? That's the reason why. That's the only reason why hindi sila pwedeng makipagkasal sa mga taong hindi makadiyos. Because kung hindi ikaw ang mag-aakay sa kanila, guess what? Sila ang, yes. Nalala niyo yung expectations ng Panginoon sa atin? God expects us to be faithful. God expects us to be obedient. And God expects us to be holy. Ano yung sabihin nun? That means po, the Lord wants us to live a life with no compromise. Hindi po compromise, ha? Compromise. Ibig sabihin yung, kung ito ang tama, dapat mabuhay tayo ng tama. Kung ito yung buhay na may ilaw, dun tayo sa ilaw, lalakad. Hindi yung from time to time, gano'n tayo. Ano to, piko? Ang Christian life, hindi po piko. Okay, pag Sabado, dito tayo. Pag Linggo, dito na tayo. Pag kasama ko yung kaibigan ko, mas dito pa tayo. Hindi po ganun. God expects us no compromise. Dire-diretso. So, I want to give you some very important tips po. Some tips na kailangan ko rin isabuhay. Tip number 1. If something leads you to sin, anong gagawin? Makikipag-dancing. Kapag harutan ka doon sa bagay na nagka-cause to you, for you to sin, no. Alam niyo, the Bible teaches us first, flee from idolatry. So kung may bagay na pinapalitan, yung parang ginagamit mo na siya kapalit ni Kristo, what should you do? Flee. Ang flee po, ibig sabihin, takbuhan natin. Okay? Yung palayo, ha? Hindi yung tatakbo, kasama niya. No. Flee means run away. What else? Flee from worldliness. Guys, sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Hindi yung mamuhay tayo na parang kala natin pera is the solution of all our problems. That's not true. What else? Flee from sexual immorality. So guys, kung may mga apps, may mga websites na nadadala ka na sa kasalanan, ilalagay mo pa ba yan ilalagay ko lang naman siya sa phone ko, hindi ko siya i-open.
Please lang, no. The answer is what? Flee. If you have certain, kung may mga kaibigan kayo na seriously lang, alam mo na pagkasama mo sila, hindi ka nagiging makadiyos eh. Kasabay ka sa kanila? Guys, I'm not saying it's forever, ha? Kasi sa totoo lang, ako po, even nung nagbalik loob po ako sa Panginoon, marami po akong mga kaibigan na at the very beginning, siguro first 2 years, hindi ko pa sila kinausap. Bakit? Kasi po magkasama kami. Nakakalimutan ko yung mga commitment ko sa Panginoon. So I'm so sorry, but ghost muna tayo. If sleeping in the same house as your boyfriend leads you to sin, flee. Pastor, wala namang nangyari. Maghihintay ka ba? Huwag kayo magtinginan. I am telling you this for your own good. Ang kasalanan, hindi natin ginaganyan yung mainit, hindi mainit. Hihintayin mo bang masunog ka? If something causes you to sin, flee. Sometimes isipin natin, sobra naman yan, Pastor. Alam niyo ba yung katuruan ni Jesus? Mas grabe pa. According to Jesus, if something causes you to sin, you cut it off. Sabi sa Matthew 5:30, if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better na mawalan ka ng kamay kaysa sa yung buong katawan mo masunog sa impyerno. Following Christ involves a lot of sacrifice. But if we want to walk with the Lord, you cannot have compromise in your life. If you want to live in freedom, tama na yung tikim-tikim mo. Kasi hindi ka makakakwit doon sa habits na makasalanan kung hanggang ngayon sausaw ka pa rin ng sausaw. If it does not honor God, it is not worth it. Breaking the cycle is not going to happen overnight. Pero may invitation po ang Panginoon sa bawat isa sa atin today. Na instead of living dun sa toxic cycle of sin, ini-invite niya tayo to live in this cycle of freedom. What does that mean? First, it starts with God revealing His Word. Na i-commit po natin yung sarili natin na makinig sa salita ng Diyos. At hindi lang makinig, na pakinggan natin yung sinasabi niya. Today, hindi nyo man masyadong gusto yung sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo that this is God's Word for you. What happens when we listen? God brings conviction. Durog yung puso mo. Ma-realize mo, hindi ko kaya. Ang hirap. Sakit. Hindi ko kaya. God brings conviction. And the right response is na mag-repent tayo sa Panginoon. I-confess natin yung pagkukulang natin sa Kanya. And you know what God does? God, hindi ka naman niya sisirain na, ay, nagkasala ka. Wala ka na. Diba ang bait ng Panginoon? Na pag tayo nagkulang sa Kanya, He invites us to come back to Him. Can I hear an amen? And what is the right response? When God invites His people to come back, His people should commit to Him. And I tell you, unti-unti, babaguhin ng Panginoon ang buhay natin. Unti-unti yung mga bagay na dati, naka-bondage talaga tayo. Yung mga habitual things na alam nating hindi nakalulugod sa Panginoon. You do this, you will be free. Slowly, but surely. And it all boils down to, do we trust God? Matatrust ba natin na mas alam ng Panginoon kung ano yung makabubuti sa atin? O tayo ba mas alam sa Kanya? Today po is the first Saturday of the month of September. And we have our communion.